I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Wow! Talaga nagbubuhat ng bangko. Siya daw po ang nagpasimula ng abot po dyan sa investigasyon ng flood control. Kung matino talaga to si PBBM at ayaw nito sa korupsyon, bakit niya po inabolish itong ginawa ni Tatay Duterte na EO number 43 Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, October 4, 2017. Ito sana ang magiging kasangga para makita po talaga ng taong bayan kung meron pong korupsyon na gaganap. Pero nung naupo si BBM bilang Pangulo ng ating bansa, bakit niya ito inabolish, yung Anti-Corruption Commission o PACC, kung hindi po talaga siya kurakot? Para sa mga tansong talangka na himod puwet dito sa Marcos administration, ito ang para sa inyong video. Ang sinungaling po talaga mga Lodi, kapatid po yan ng magnanakaw. Diyan ko po maihahambing si PBBM dahil po dito sa statement na binitawan niya. So palpalin po natin mga Lodi kung ano pong kasinungalingan na naman ang pinapakalat ito nung interview po niya sa Canada. Ito po, pakinggan nyo mabuti mga Lodi ha. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? Ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito from critics. Yeah. Ayun to. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Wow! Talaga nagbubuhat ng bangko. Siya daw po ang nagpasimula ng abot po dyan sa investigasyon ng flood control. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung ano pong kasinungalingan meron ito si PBBM. Tuloy po muna natin to. Susupalpalin po natin lahat ng kasinungalingan ito. Mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang gano'n? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Wow! Bakit? Nung panahon ba ni Tatay Duterte, meron bang flood control anomaly? Meron bang korupsyon na nagaganap? Di ba wala? Ang sinisigaw lang po ng mga makakaliwa nung si PRRD pa ang Pangulo, about lang sa EJK, yung tukhang. Yun lang talaga ang nirereklamo nila. At dun sa mga kampo ni Joma na talagang inubos nila. Wala kang makikitang flood control anomaly dahil lahat ng mga proyekto nabibigay po talaga sa kung saan dapat napupunta ang pera ng taong bayan. Sabihin, ako daw may kagagawan. Sino pa ba? Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, Because it's selective justice. I'm sorry? Selective Ito pa. justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent Ito. commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Nakakatawa talaga to si PBBM at sinabi niya pa dito mga Lods, kaya daw po bubuo sila ng ICI mga Lodi para daw po dito sa investigasyon. Na sila lang po nakakalam kung ano pong nangyaring investigasyon doon po sa flood control. Nakasama po ang pinsan niya si Martin Romualdez. Bago natin puntahan niya ang pagsisiwalat daw po kuno niya about sa flood control anomaly na siya daw po ang nagpasimuno niyan, eto po muna ang panoorin ninyo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. July 22, 2024. Pinagyabang niya na meron na daw po siyang natapos na flood control. Mahigit 5,000 tapos na daw mga Lodi. Pero lumipas ang ilang linggo, may dumating na bagyo at nalaman na wala po talagang mga flood control na natapos sa panahon niya. Nung nagkabukingan na mga idol, kunyari, nagbigay po siya ng mensahe sa mga gumawa po ng mga korupsyon sa kanyang administrasyon. Tapos nadawit po ang kanyang pinsan, si Saldico, na yun po talaga ang binabanggit ni VP Sara Duterte nung umpisa pa lang na sila lang daw pong dalawa ang may hawak ng budget ng Kongreso. So eto na mga Lodi, kunyari, bumuo sila ng ICI. Na sila lang din ang nakakaalam, bawal po magkaroon ng media doon para malaman ng taong bayan kung anong klaseng investigasyon meron ang ICI na binuo po nila kuno.
Ang totoo niyan, mga Lodi, yung sinasabi nitong kinulong ni PBBM sa panahon niya, yung mga hindi pa nabanggit na mga malalaking tao about dyan sa flood control anomaly na yan, yung mga mali-malitang pera, yan ang kasinungalingan na dapat yung malaman. Kung matitino ang isip ninyo, kayo na lang po ang magkumpara panahon ni Tatay Duterte at panahon po ni PBBM kung ilan pong bilyon, trilyon ang nawala sa kaban ng bayan. Tapos, marami pong inutang, hindi nyo man lang makita kahit isang tulay na napagawa itong administrasyon na to. Panahon ni Tatay Duterte, kahit pandemic, tuloy-tuloy ang build project. Di ba? Ito naman talaga ang dahilan ng mga kongresista na mga hayok sa kapangyarihan at pera. Kaya nagagalit sila kay Tatay Duterte. Hindi nila magawa yung korupsyon na ginagawa nila nung mga nagdaang mga administrasyon dahil kay Tatay Duterte. At dito, nung pumalit si PBBM, sobrang sabik na sabik sila magnakaw sa kaban ng bayan. At eto nga po yung nangyari ngayon. Kaya galit na galit silang bumalik ang Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Hindi lang matanggap ng mga loyalistang tanso dahil nasasaktan sila na yung pinaniniwalaan nilang mag-aayos ng bansang Pilipinas, yun talaga ang sumira nito. Dahil kung matino talaga to si PBBM at ayaw nito sa korupsyon, bakit niya po inabolish itong ginawa ni Tatay Duterte na EO number 43 Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, October 4, 2017. Ito sana ang magiging kasangga para makita po talaga ng taong bayan kung meron pong korupsyon na gaganap. Pero nung naupo si BBM bilang Pangulo ng ating bansa, bakit niya ito inabolish, yung Anti-Corruption Commission o PACC, kung hindi po talaga siya kurakot? Para sa mga tansong talangka na himod puwet dito sa Marcos administration, ito ang para sa inyong video. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang pinakamagaling na presidente sa ating bansa.